Welcome back sa Instant Tagalog Recaps. Today, may bago naman kaming recaps para sa inyo. Ngayon, i-explain ko ang isang Chinese action thriller film na ang title ay Kung Fu Girl. Spoiler alert, kaya watch out and take care. Si Shannon ay isang martial arts student na nakatira sa Hong Kong. Ang tatay niyang si Danny ay nagpapatakbo ng isang local restaurant sa umaga at gumagawa naman ng games sa gabi. Ang nanay ni Shannon ay namatay ilang taon na ang nakalipas habang nagdadrive papuntang airport. Dahil tumanggi ang tatay niya na ihatid siya nung araw na yon, sinisi si Shannon ang tatay niya sa pagkamatay ng nanay niya. Ang relasyon ng mag-ama ay hindi na naging pareho simula noon. Nakatira si Shannon sa dorm ng school nila at halos hindi na umuuwi ng bahay. May rivalry siya sa isang lalaki mula sa klase niya na nagngangalang Ricardo. Madalas siyang ibuli nito at ng grupo ng mga kaibigan niya. Isang araw, nasa restaurant ng tatay ni Shannon ang mga bully, nagrereklamo na hindi raw sapat ang anghang ng pagkain. Kahit naubos na nila lahat, ayaw pa rin nilang magbayad. Gumanti si Shannon sa kanila at pinilit silang magbayad. Isang napahiyang Ricardo ang naghagis ng pera sa sahig at umalis. Pinulot ito ni Shannon at ibinigay sa tatay niya na naka-mascot costume. Nagsorry din siya rito para sa kabastusan ni Ricardo. Kinabukasan sa school, gumanti si Ricardo sa pamamagitan ng pagpapatid sa kapatid ng kaibigan ni Shannon kaya natapon ang pagkain nito. Sabi ng mga kaibigan ni Shannon, kalimutan na lang niya pero ayaw niyang palampasin sila. Kumpiyansa siyang umupo kasama ang grupo ng mga bully at kumain mula sa mga plato nila. Isang natakot na Ricardo ang iniwan na lang siya at umalis kasama ang mga kaibigan niya. Kalaunan, nalaman ni Shannon na sinira ni Ricardo ang mga damit niya sa dryer. Araw-araw siyang ginugulo ng grupo, tinatawanan kapag nagkakamali siya, pinapatumba siya ng ilang beses at nilalagyan pa ng palaka ang lunchbox niya. Isang local shop owner ang nagho-host ng mga fighting match sa harap ng bahay niya araw-araw. Nabalitaan ni Shannon na tinalo na ni Ricardo lahat ng nakalaban niya hanggang ngayon. Kinuha niya ang pagkakataon para hamunin si Ricardo sa harap ng lahat. Umabot pa sa puntong pumusta siya na magsusuot ng palda si Ricardo kapag natalo ito. Si Ricardo naman, hinamon siyang magpagupit ng buhok at magsuot ng damit panlalaki kapag siya ang nanalo. Nagsimula ang laban at medyo tumagal, pero halata na mas magaling talaga si Ricardo kaysa kay Shannon. Bigla, nahuli niya si Shannon na di handa at sinuntok sa tiyan. Sa sobrang sakit, halos mahimatay si Shannon. Pagkapapos ng suntok, hirap na siyang makatayo at natalo sa isang sipa lang. Tinawanan siya ni Ricardo at binigyan ng gunting. Tinanggap ni Shannon ang pagkatalo niya at ginupit ang buhok. Kinabukasan, pumasok siya sa school na maikli ang buhok at pinagtawanan ng lahat. Pagpasok niya sa klase, tinawag siyang lalaki ni Ricardo na lalong ikinagalit niya. Nang hindi tumigil si Ricardo sa pang-aasar, inatake niya ito sa gitna ng klase. Kinailagan silang paghiwalayin ng teacher bago pa magkasakitan. Dinala si Shannon sa principal's office. Tinawagan ito si Danny para sabihin ang kalokohan ng anak niya. Nagsorry si Danny sa abala, sinabing agresibo lang daw si Shannon dahil hindi siya naging mabuting ama rito. Nakiusap din siya sa principal na palampasin na lang muna siya ngayon. Nang kukuha si Shannon ng lunch sa cafeteria nung araw na yon, hinarang siya ng ilang babae. Nakipag-alyansa na rin sila kay Ricardo para guluhin siya sa school. Sinigawan ng kaibigan ni Shannon ang lahat dahil sa pagsuporta sa isang bully pero hindi siya pinansin. Ayaw na gumawa ng eksena ni Shannon kaya umalis na lang siya ng walang lunch. Naalala niya ang nanay niya na siyang dahilan kung bakit siya nagka-interes sa Kung Fu. Habang karamihan ng mga nanay ay binibibisa ng mga anak nilang babae ng princess dress, ang nanay ni Shannon ay pinag-training siya mula pa noong bata. Naniniwala ito na kailangan ng Kung Fu ang mga babaeng tulad ni Shannon gaya ng pangangailangan ni Shannon sa Kung Fu. Nung gabing yon, tinawagan siya ni Danny at pinauwi para sa weekend dahil 3 buwan na siyang hindi umuuwi. Nag-aalangan si Shannon pero pumayag pa rin siyang bisitahin ito. Pagkatapos ng tawag sa anak niya, tumawag din si Danny sa isang investor at pinapunta ito para itest ang bago niyang game. Gumawa siya ng isang virtual game kung saan kailangan mong lumaban sa realidad para manalo. Sa gabi, umuwi si Shannon at nakipagkita sa tatay niya. Sinubukan ni Danny na kausapin siya pero dismissive at bastos si Shannon. Nang masabihan na bastos, pilit siyang tumawa at hindi ito pinansin. Tinanong din siya ni Danny tungkol sa buhok niya pero binaliwala lang ito ni Shannon at hindi sinabi ang tungkol sa pambubuli sa kanya. Nang ungkatin nito ang pagbabago sa ugali niya simula nang mamatay ang nanay niya, sinisi niya ang tatay niya sa lahat ng yun. Nasaktan sa mga salita niya, umalis si Danny.
Ilang sandali lang, pumunta si Shannon sa home office ng tatay niya at nangalikot. Napansin niya ang isang kakaibang kwenta sa mesa pero hindi niya ito masyadong pinansin. Nakita rin siya ng headset sa workstation nito at sinubukang isuot. Pagkasuot niya, napasok siya sa virtual world ng sinaunang China. Bigla na lang, inatake siya ng isang grupo ng tao pero nadepensahan niya ang sarili ng maayos. Napansin din niya na humaba ulit ang buhok niya. Tapos, napatingin siya kay Ricardo na nakasuot ng tradisyonal na damit Chino at nakikipaglaban sa mga kalaban. Lumalabas na ang mga kalaban niya ay mga magnanakaw na sinusubukang nakawan ng pagkain ng bahay ang bahay ng isang magsasaka. Nagulat si Shannon na gumagawa pala ng mabuti si Ricardo kahit minsan. Tapos, lumapit ang leader ng grupo, si Norman, para labanan si Ricardo. Pero hindi siya umubra sa galing ni Ricardo at na-knockout agad sa loob lang ng ilang minuto. Pagkatapos tumakas ng mga thug, ibinigay ni Ricardo sa mga magsasaka ang mga sako ng bigas na kinuha sa kanila. Sinundan siya ni Shannon at tinanong kung paano siya napasok sa game. Nalaman niya agad na parte pala siya ng game, na may ibang pangalan at ibang-iba ang personality kumpara kay Ricardo. Sinabi rin nito sa kanya ang tungkol sa makapangyarihang magkapatid na magnanakaw, sina Norman at Tyson. Nag-ipon sila at nag-train ng army para magnakaw ng pagkain at supplies mula sa mga mahihirap. Kaya pinoprotektahan ni Ricardo ang mga tao sa bayan niya gamit ang buhay niya. Sigurado siyang dahil katatalo lang kay Norman, ang mainitin nitong ulong kapatid na si Tyson ay darating para maghigante. Sa ibang lugar, sa kampo ng mga magnanakaw, galit na galit si Tyson. Nagpadala siya ng ilan sa mga tauhan niya para bantayan si Ricardo. Naghahanap ng pinakamagandang oras para salakayin ang village. Tapos, ipinasyal si Shannon sa village at ipinakilala sa Martial Arts Academy. Nakilala niya ang bully sa kanya, si Daryl, na isa sa mga good guys sa virtual world. Ang principal ng school nila, ang martial arts teacher. Akala nito kasama siya ng mga magnanakaw kaya pinalibutan siya ng mga estudyante nito. Nang malaman na isa lang siyang inosenteng dayuhan, nagsorry ito at pinapunta siya sa personal room niya para sa stay niya sa village. Ipinakilala rin si Shannon sa leader ng village. Bigla, nagkasakit si Ricardo at nawalan ng malay. Dala agad siya ng grupo sa medic ng village, si Miss Eres. Marunong ito sa martial arts at magaling na mandirigma. Kalaunan, nang gumaling si Ricardo, nag-explore sila ni Shannon sa village. Nakita sila ng isang lumang shed at may nakitang isang mukhang nakakatakot na tao nagme-meditate. Pinaliwanag ni Eres na tatay niya yun na isang taon nang nasa loob ng shed. Lumalabas na ang tatay niya, si Bao, ay dating manlalakay na tumutulong sa mga tao at nanghuhuli ng mga magnanakaw saan man siya magpunta. Pero pagkatapos mamatay ng nanay ni Eres, gusto na niyang mag-asa at hindi na lumabas ng shed. Nanatili si Shannon sa village sa mga sumunod na araw at natuto ng iba't ibang martial arts techniques mula sa head ng village. Nag-practice sila ni Ricardo ng sabay at maraming natutunan sa isa't isa. Hindi nagtagal, naubusan ang pagkain ng village dahil sa pagdami ng mga pagnanakaw. Binawasan ng head ng village ang 3 beses na kain sa isang araw at ginawang 2 na lang. Problemado ang mga manggagawa at civilian dahil baka mamatay na sila sa gutom. Kaya sa gabi, pumunta sina Shannon, Ricardo, Daryl at Eres sa bodega ng mga magnanakaw para magnakaw ng grains. Gumamit si Daryl ng tubo at darts para patulugin ang mga guard. Tapos, pinasok nila ang storage room at naghanda ng ipaki lahat. Pero tumunog ang alarm na nagbigay alam sa lahat sa bahay na dumating sila. Humarap si Eres sa mga kalaban para iligtas ang iba. Napilitang tumakas ang natitirang grupo nang wala siya. Kinabukasan, nakiusap si Shannon sa village head na iligtas si Eres pero tumanggi ito dahil nahuli si Eres na nagnanakaw na labag sa rules nila. Pagkatapos noon, humingi siya ng tulong sa tatay ni Eres, si Bao. Kinuwento niya lahat tungkol sa pagkamatay ng nanay niya at kung paano niya sinisi ang tatay niya. Sinabi ni Shannon na sobrang bait ng tatay niya sa kanya at inamin na kasalanan niya kung bakit niya ito sinisi. Nawawalan na siya ng pag-asa nang lumabas si Bao mula sa shed, desididong iligtahang anak niya. Inatake ng grupo ang base ng mga magnanakaw at nilabanan ng mga guard bago mailigtas si Eres. Nagkita muli ang mag-ama at nagdesisyong mag-trip tulad ng dati nilang ginagawa. Gusto ni Shannon na manatili sila hanggang sa tuluyang mawala ang mga magnanakaw pero sinabi ni Bao na may tiwala siyang mapipigilan nila ang mga ito. Pagkatapos malaman ni Tyson na sinugod ang kanyang mga soldier, naghanda siya na lusubin ang village kasama ang kanyang mga soldier. Dahil alam nila na gagawin niya ang ganung bagay, si Shannon, Ricardo at Daryl ay nag-isip ng mga idea para pigilan siya.
Alam ni Shannon na dapat may paraan para matalo ang enemy dahil isa lang naman itong game. Tapos, naalala niya ang necklace na nakita niya sa table ng kanyang father na kaparehong-kapareho ng necklace na suot ng isang soldier. Masaya siyang nagpasalamat sa kanyang father para sa hint. Paglipas ng ilang hour, si Tyson kasama ang kanyang mga soldier ay sumugod sa village. Ang village head at kanyang mga pupil ay nilabanan sila ng buong lakas. Sa gitna ng laban, napansin ni Shannon ang necklace at ang lalaking may suot nito. Pero habang sinusubukang labanan siya, napatay siya at dinala pabalik sa reality. Ayaw ni Shannon na matalo kaya sinuot niya ulit ang headset. Lumalabas na may isa pa siyang life na natitira. Ibig sabihin, pwede niyang ituloy ang game kung saan siya tumigil kanina. Sa pagkakataong ito, tinalo niya ang soldier at nakuha ang necklace nito. Pagbukas ng locket, nakita niya ang picture ng kanyang mother sa loob. Sa isang second lang, lahat ng soldier ni Tyson ay naglaho dahil nakuha ni Shannon ang clue. Nang si Tyson na lang ang natira, pinagtulungan nila siya at nanalo sa laban. Pagkatapos niyan, nakita natin si Shannon at Ricardo sa tabi ng river. Sinabi niya sa kanya na namimiss niya ang kanyang father at nakiusap na pauwiin na siya. Nangako si Ricardo na lagi siyang aalalahanin at pinabalik siya sa reality. Nang tuluyan nang nakabalik si Shannon, ilang hour pa lang pala ang nakalipas simula nung naglaro siya. Lumalabas na si Danny at isang posibleng investor ay nanonood sa kanyang paglalaro sa buong oras na iyon. Niyakap ni Shannon ang kanyang father, humihingi ng tawad sa pagiging bastos sa kanya. Sobrang humanga ang investor sa game kaya nag-alok siya na maglagak ng 10 million yuan dito. Sa susunod na week ay may pambansang level ng Kung Fu competition. Parehong sumali si Shannon at Ricardo sa competition at napili sila sa magkaibang division. Kailangan nilang manalo ng 4 na round para makarating sa finals. Sa araw ng competition, lumingon-lingon si Shannon at nalungkot dahil wala ang kanyang father. Kahit na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya at madaling nanalo laban sa totoong si Ares. Ganun din, nanalo si Ricardo sa mga sumunod na round at nakaabot sa finals. Nakalaban ni Shannon ang isang lalaki sa semifinal at pagkatapos ng isang matinding match, tinalo niya ito. Ngayon, ang magkaribal ay kailangang maglaban sa finals. Sabik na nanonood ang audience habang naghahanda silang maglaban. Unang umatake si Ricardo pero umiwas si Shannon. Gayon din, umiwas din si Ricardo sa lahat ng attack ni Shannon. Natapos ang unang round na walang kahit sino sa kanila ang nakatama ng maayos. Pumito ang referee, hudyat ng pagtatapos ng round pero nandaya si Ricardo at inatake pa rin si Shannon pagkatapos. Nabawasan ang score niya pero hindi siya umatras. Sa susunod na round, mukhang magkapantay sila sa skill at lakas. Biglang sinipa ni Shannon si Ricardo sa likod at napatumba siya. Isang galit na Ricardo ang sumira ulit sa rules at tinamaan siya sa likod ng tuhod. Masakit para kay Shannon pero tumayo pa rin siya, handa para sa susunod na round. Sa pagkakataong ito, sinipa siya nito sa likod ng ulo, isa na namang paglabag sa rule. Halos manakaut na si Shannon pero nakita niya ang kanyang father na naka-crab costume na nag-cheer para sa kanya mula sa audience. Dahil sa bagong motivation, tumayo siya para labanan si Ricardo. Naalala niya ang teknik na natutunan niya kasama ang virtual na Ricardo at ginamit ito sa kanya. Gumana ito ng maayos at pinatumpa niya ito para manalo sa competition. Habang nagsisigawan sa tuwa ang mga tao, tumakbo siya sa kanyang father at nirakap ito. Sa huling scene, nasa school na ulit siya. Nakipag-ayos siya kay Ricardo na nagsabi na karapat-dapat siyang manalo sa huling match. Mag-subscribe kayo para sa mas marami pang video na ganito, i-on nyo ang notifications at mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood!